at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa Headline Ngayon Weekend, PNP naniniwalang konektado sa Pogo ang ilang insidente ng mga pagdukot sa mga Chinese sa ilang parte ng Luzon. Election watchdog NAMFREL umaasang tatalakayin sa Kongreso ang issue ng maagang pangangampanya. Bulkang Kanlaon nakitaan ng tumataas na naman pressure. Mga residente malapit sa bulkan pinalilikas. At Sinulog Festival sa Cebu City opisyal nang nagsimula. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Christian Yosores. At sa detalye ng Headline Ngayon Weekend. Nilinaw po ng Armed Forces of the Philippines na hindi nakadirekta sa sinumang bansa ang isasagawang background check sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ito'y sa harap ng layuning maiwasan ang panghihimasok ng mga dayuhan sa proseso ng halalan. Ayon kay Padilla, aaksyonan ng AFP ang anumang kahinahinalang kilos ng mga kandidato sa pamamagitan ng pagpapaigting ng intelligence gathering. Tiniyak din ni Padilla ang hindi kukulangin ng AFP sa mga ipakakalatauhang magbabantay sa seguridad sa halalan. It is not directed to any particular country, but in general po, no, anything po that we will see na kahina-hinala and would be a source nga po na matukoy ng COMELEC na kailangan pong pagtuunan natin ng pansin, gagawin po ng nararapat na atensyon po ng sandatahang lakas. Umaasa naman ang isang election watchdog na matalakay na sa Kongreso ang issue ng maagang pangangampanya. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Lito Averia, chairperson ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, na ito'y dahil sa paglipanan ng mga poster at tarpaulin ng mga politiko sa iba-ibang lugar bago pa man magsimula ang campaign period. Samantala, wala pang nakikitang issue ang NAMFREL sa paghahanda sa halalan pero babantayan nito ang pagtugon ng COMELEC sa mga posibleng problema sa mga makina. Kapansin-pansian niyang nakasentro pa rin sa mga artista ang kalidad ng mga kandidato. Yung quality ng ating mga kandidato sa ngayon, personality-driven, celebrity-centric pa rin yung ating halalan. Isa yan sa mga reform na sana talakayin natin sa susunod na Kongreso para maiwasan nga yung early campaigning. Nasa probinsya. Samantala, naghahanda na ang mga organizers sa idaraos na peace rally ng isang religious group sa Davao City. Nagbabalita at nagsaserbisyo mula sa Davao si Hernel Tokmo. Hernel. Ipinatupad na ang partial closure sa ilang kalsada sa Davao City bilang paghahanda sa nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo. Nasa kalsada na ang 10 LED screens at patuloy ang setup ng Eagle Stage sa San Pedro Square. Inaasahan ang higit 300,000 na miyembro mula sa Davao at Soctergen region. Walang kumpirmasyon kung may kilalang personalidad na dadalo, pero inaasahan sasali ang mga taga-suporta ng mga Duterte, lalo't layo ng rally na itigil ang politikal na bangayan at labanan ang impeachment cases ni VP Sara Duterte. Libo-libong pulis ang ipapakalat para tiyakin ang kaayusan at suspendido rin ang face-to-face classes at ilang trabaho sa Davao City bukas. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 30. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Inilipat bukas, Enero 13, ang trilateral phone call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ayon kay Communications Secretary Cesar Chavez, ipinagpaliban ang virtual meeting ng tatlong lider na idaraos sana ngayong araw dahil umano sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles, California. Una na sinabi ng palasyo na magkakaroon ng pag-uusap sa telepono sina Marcos, Biden at Ishiba na ayon sa Department of Foreign Affairs ay sa sentro sa trilateral cooperation ng kanilang mga bansa. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ambassador na kumbinsihin ang kanilang mga gobyerno na suportahan ang bid ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council.
Sa New Year Von Dunur sa Malacanang, binigyang diin ni Marcos ang kontribusyon ng Pilipinas sa peacekeeping operations ng UN sa nakalipas na 60 taon. Gayon din ang mayamang karanasan ng bansa sa pagtataguyod ng kapayapaan. Naniniwala ang Pangulo na nasa malakas na posisyon ang Pilipinas para gampanan ang papel sa pagsusulong ng mga issues sa global agenda. Huling nakakuha ng pwesto ang Pilipinas sa UN Security Council noon pang terminong 2004 hanggang 2005. Ipinahayag naman ni Pangulong Marcos Jr. na si Von Dunur sa Malacanang na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas. Ayon sa Pangulo, ang ating polisiya ay nakabatay sa kapayapaan, kooperasyon at pagsunod sa pandaigdigang alituntunin. Kasunod ng ulat na may mga barko ng China malapit sa baybayin ng Zambales. Dagdag pa ni Marcos, ang malayang panlabas ng polisiya ng bansa ay nagpalawak ng diplomatikong relasyon. Kabilang na ang trilateral na kasunduan kasama ang Estados Unidos at Japan para sa isang malaya, maunlad at ligtas na Indo-Pacific. Posible umanong konektado sa pagsasara ng mga pogo ang mga insidente ng pagdukot sa mga Chinese national sa Maynila, Bulacan at Calabarzon. Sa panayam ng programang Spot Report, sinabi ni PNP Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo na lumalabas na kapwa Chinese ang may kinalaman sa mga naturang insidente. Hinihinalaan niyang konektado sa turf wars ng mga natitirang pogo ang mga sinasabing pagdukot. Ayon kay Fajardo, patuloy na maikipagtulungan ang PNP sa PAGCOR at Presidential Anti-Organized Crime Commission para tugisin ang mga natitirang illegal na pogo. Nakakalungkot bagamat yung iba ay na-release dahil nagbayad ng mga ransom at they were released unharmed, pero yung iba ay napatay at based dito sa binigay sa ating datos ay yung iba ay may mga napatay at yung iba pa ay still remain missing pa rin. Ang na-expect natin dyan ay yung mga guerrilla operations, yung mga maliliit at siyempre dahil nag-aagawan ng turf yan ay talagang maaaring sila ang mag-sakitan dito. Nagbabala naman ng Globe laban sa tumitinding kaso ng SMS spoofing na ginagamit ng mga scammer para magpakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kumpanya, ginagamit ng scammers ang peking sender ID at cell towers para magpadala ng mapanlinlang na mensahe. Target umano ng spoofing ang pamilya ni Pangulong Marcos Jr. at ilang politiko. Bagaman may anti-fraud filters, ang Globe may nakakalusot pa rin sa mga scam na ito. Iniimbestigahan na ng kumpanya ang insidente at pakikipagtulungan na rin sa mga otoridad para mapigilan ito. Paalala naman ng Globe, huwag pansinin ang kahinahinalang mensahe o mag-click ng mga link. Nilinaw rin nila na hindi sila nagpapadala ng mensaheng may kaugnayan sa politika. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend. Radyo sa Istreta. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paboritong tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo 630, nagseserbisyo para sa mamamayan, ang puntahan ng bayan. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumotok. Inaasahan natin na sunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan, dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad, alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing Linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing Linggo, alas 11 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang ating pagsiservisyo. Hatid ng pinakapinagkakatiwalaang mamamahayag na kaserbisyo ng bawat Pilipino. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa teleradyo serbisyo. Radyo 630. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paborito tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon at tagapagdala ng kasiyahan. Nasa Radyo 630, nagseserbisyo para sa mamamahayag weekend. Nagbabalik ang headline ngayon weekend. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon na lumikas dahil sa posibleng pagsabog. Ayon sa PHIVOX, tumataas ang pressure sa bulkan na nagpapakita ng mga senyales ng aktibidad. Nagpatupad ang LGU ng Canlaon City ng Oplan Exodus para sa ligtas na paglilikas, kabilang ang relokasyon ng mga nasa peligro at paghahanda ng evacuation site sa mga kalapit na lugar. Hinihikayat ang lahat na manatiling alerto, maghanda ng emergency kit at sundin ang opisyal na abiso upang maiwasan ang anumang sakuna. Nakapagtala ng 14 na volcanic earthquakes at 2 mahinang volcanic tremor sa loob ng 24 oras na monitoring. Balita naman sa abroad, pinayuhan ng mga residente ng Los Angeles na manatili sa loob ng bahay dahil sa mapanganib na usok mula sa wildfire. Ayon sa Los Angeles County Department of Public Health, ang usok ay mayroong maliliit na mga particles na posibleng magdulot ng pananakit ng lalamunan, ulo at mas madalang sintomas sa mga bata, matatanda at may sakit. Idineklara na ang public health emergency at ipinagbabawal ang mga makinang maaaring magkalat ng abo. Hinihikayat ang paggamit ng N95 mask para sa mga kailangang lumabas at ang pag-iwas sa outdoor exposure hanggat maaari. Sa huling ulat ng medical examiner, nasa 16 na ang nasawi dahil sa wildfire. Samantala, planong repasuhin ng Maritime Industry Authority ang curriculum ng mga maritime school kasunod ng paglagda sa mga panuntunan sa Magna Carta for Seafarers. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Attorney Fernand Cabral, Chief ng Legal Division ng STCW Office ng Marina, na ito'y patapos ilipat sa kanilang ahensya ang jurisdiksyon sa maritime education. Naniniwala rin si Cabral na solusyon ang bagong batas sa mga nagdaang issue ng mga Pilipinong seafarer, lalo't may kapangyarihan na mga marina o naang marina sa pagre-regulate ng mga training. Si Marina na po ngayon magpe-perform ng function over maritime education. Kung magkakaroon po ng pagbabago sa curriculum, sa ngayon, hindi pa po namin masasabi. Kasi i-review po namin lahat po ng existing guidelines namin. But definitely, there will be a big changes. Mga kaserbisyo, opisyal nang umarangkada ang Sinulog Festival ngayong taon sa Cebu City. Sinundan ang misa sa Basilica Minore del Santo Niño ng makulay na street parade ng mga estudyante sa Osmeña Boulevard. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni Cebu City at Vice Mayor at Sinulog 2025 Promotions Cluster Head Dondon Ontiveros na tinatayang 3,000 pulis ang ipakakalat para sa seguridad sa pagdiriwang na inaasang dadaluhan ng milyon-milyon kabilang ang mga turista. Ayon kay Ontiveros, unti-unti nang napupuno ang mga hotel at pension house dahil sa pagdiriwang. At yan ang headline ngayon ng weekend. Tuloy-tuloy na papanood ang teleradyo serbisyo sa cable, social media, I1TFC at Digital Free TV. Ako po si Christian Yosores. Naririnig din tayo sa Radyo 630. Ako si Marlene Padiernos. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.